At meron naman tayong sasaguting katanungan sa isang followers natin ngayong araw na to, no? Ito ay usapang franchise. Sabi niya kasi, paano daw ba ang pagpa-franchise? Kasi, ito yung komento naman, basahin natin. Kukuha po sana ako ng franchise kasi di po talaga ako maalam pa sa services ng salon. Ang hirap po pala. Lahat po ng mga nasa post nyo, relate po ako. Kaya parang naisip ko po na baka mas okay na mag-franchise na lang po ako ng salon. Para sa mga gustong kumuha ng franchise ng salon, pakinggan nyo to. Bago kayo kukuha ng franchise, kailangan yung kukunin nyo, yung kilala na, yung sikat na, may pangalan na, at may sistema na. So, unang-una, yung presyo ng franchise. Kung ang presyo nan is mga 300,000, mali yan. Wag yan. Bakit? Nag-inquire na ako sa franchising consultant. Nagtatanong na ako kung magkano yung bayad. Kasi kung magpa-franchise ka, kailangan mo ng franchising consultant. Ngayon, may bayad yan at hindi yan mura. Kadalasang rate yan 700,000 to mga 1.7. Ganyan. Lalo yung mga kilalang franchising consultant gaya ng Frankcorp, RKK, at marami yan sila. Ngayon, kung ang kukunin yung franchise below 300,000 o 300,000, nako, maling nakuha mo. So, palagay ko, para sa akin lang, yung franchise na kukunin nyo, yung halagang mga 1.5, 1M, 2M, yan. Sigurado na yung may pangalan at may sistema na talaga. Kasi kung kukunin yung franchise, yung sa kakilala nyo lang, kaibigan nyo lang, tapos pirma-pirma lang kayo ng, kontrata, manual, baka sasakit rin ang ulo mo. So, ingatan nyo kasi pera nyo yan, Alagaan nyo yung kayamanan natin. Mahirap magpalabas ng pera. Kaya gusto nyo magpa-franchise, siguraduhin nyo at dapat may maraming dokumento yan. May mga kaibigan nga ako na nagpa-franchise niya. Sa food business naman sila. Kasi bala ko rin na kasing magpa-franchise ngayong taon na to or baka next year na lang siguro. Sabi niya sa akin, yung 4 daw na rim ng bond paper, ganyan daw kakapal yung pipirmahan. Ganyan daw kakapal. Napakadami daw papeles na pipirmahan yung totoong franchise. So, mag-isip-isip, tingnan mabuti, pag-aralan, wag diretsong sunggab. Ingat sa mga franchise budol na yan. Sasakit yung ulo mo dyan. Bye-bye. Galingan natin mga salon owners at wag magpapabudol, Dahil naniniwala ako na dalawang klase lang ang tao sa mundo. Isang manloloko at isang naloloko. So, alin ka doon? Bye! Trabaho pa tayo.